Iglesia ni Cristo ang susunod na gigipitin ng pamahalaan. BP Sara, marami na namang paiiyakin. At magiging laman na naman po siya ng mga Ensimada vloggers. Marami na naman manggagalaiti ng asar na naman po si BP Sara. Yan po ang ating pag-uusapan. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Coach Oli News PH. At sana po sa mga hindi ko pa po subscribe kayo at i-like nyo po itong video na ito nang sa ganon mas ikalat pa ito. Tulong-tulong na po tayo sa pagsugpo ng mapang-abuso sa bayang ito. Ayan, hindi na po natin pagtatagalin. Pag-usapan na po natin yung topic natin ngayong oras na ito. Eto, saglit lang. Eto, sige. Si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Wait, nawala. Wait, nawala. Bakit nawala? Saglit, ha? Lagi na lang nagaganyan yan, Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon. Ito po, okay. So dumalaw po si BP Sara sa Iglesia ni Cristo. Ayan. So unahin po natin yung topic. Naalala nyo po nang naimbitahan po si BP Sara ni Leni Robredo. At maraming nanggalaiti doon. Kasama na dyan si Trillanes. Lalong natililing si Trillanes. Naku, baka i-demanda tayo niyan. Si Mr. Demanda pa naman yan, si Trillanes. Oy, parang awa nyo na ha, sa mga taga-Caloocan. Huwag nyo nang iboto yan, pambihira kayo. Pag binoto nyo pa yan si Trililing, kayo ang may Trililing. But anyway, di ba, ang daming napraning nun. Pati mga Dilawang Tae, Pinklawan, sila Trililing, sila kahit mga mga Ensimada vloggers. Pinag-initan si BP Sara kasi nagkita. So sa madaling salita, etong mga timbangag napraning. Siguro nasobrahan ng pulburon. Napraning sila. Bakit nagkita si BP Sara at si Leni? Ano na naman gustong palalabasin nito? Ngayon, eto naman. Si BP Sara nakipagkita sa Iglesia ni Cristo. Nag-ano po siya, nag-courtesy call. Yan. So, sigurado ko, ang dami na naman manggagalaiti. Matitiriling na naman si Trililing. At yung mga supporters ni Trililing, matrililing na naman. At etong mga Ensimada vloggers, kakain na naman ng maraming pulburon. Yung mga mahilig sa pulburon dyan, magpupulburon na naman. Siyempre, dahil masakit na naman sa kanila. Alam mo, yung mga nagpupulburon, matatampuhin yan. Oo, mga praning yan. Yung mahilig sa pulburon. Di ba? Eto, nagkita. Nag-courtesy call. Ano na naman ibig sabihin nila ni BP Sara niyan? Tatandaan po natin ulit. May nakamanman kay BP Sara. Bawat galaw ni BP Sara may apektado. Hindi po natin sinisisi si BP Sara. Hindi niya naman po kasalanan yon. Kasalanan yon nung mga insecure. Di ba? So, ang katanungan dito, yung INC kaya o Iglesia ni Cristo ang susunod na gigipitin, ang susunod na pag-iinitan ng mapang-abuso sa taong bayan. Di ba? Alam naman natin yung mga dumikit kay BP Sara, yung mga dumikit sa mga Duterte, may kaso ka. O kaya yung may dumikit sa mga Duterte, pag-iinitan ka. Di ba?
ultimo si VP Sara ay pinag-iinitan, no? So, eto na po ang panahon ngayon. Pero this is a good sign for you and for me. Doon sa talagang, alam mo, marami na po talagang galit na galit. At sa nangyayari ngayong pang-aabuso ng gobyernong ito, talaga namang ako, personally, ang tinitingnan ko ay galaw ni VP Sara. And for now, parang nag-i-invest si VP Sara. Pansin nyo, di ba? Nung nagka-problema ang KOJC, dumalaw din. Si VP Sara, kinabukasan may nag-init ang ulo, si Diwata. O ngayon naman, Iglesia ni Cristo naman ang dinalaw. So, anong kakahinatnan? Aabangan po natin. Pero tatandaan nyo po, pag nagkakaso ang Iglesia ni Cristo, or kung sakaling may binulatlat na kaso ang sa Iglesia ni Cristo, o meron na namang birada sa Iglesia ni Cristo, or kung ano paman, hindi na natin maitatanggi. Ito ay halatang halata na po. Kayo ay siguradong mapapansin nyo yan. Kasi nananahimik po ang Iglesia ni Cristo. Pag binakbakan ngayon ng mga ensimada, pag binakbakan ng mga trililing, or hinanapan, hinalungkatan sa baul ng kaso, may binuhay na kaso, ayan na po yan. So aabangan natin. Maganda nung ina-announce natin para na pre-empt, di ba? Nang sa ganon, yung mga mapang-abuso sa timbangagers, kabahan, nervyusin at mahiya doon sa ginagawa nila kasi nakabantay na po ang taong bayan. Ikaw po, responsibilidad mo yan. Ako po, responsibilidad ko. Responsibilidad po natin, bantayan yung mga galawan. Lagi po nating tatandaan, bantayan natin yung mga galaw ni VP Sara kasi yan ang senyales kung kailan tayo makakaahon sa pang-aapi ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan. Bantayan natin si VP Sara. And at the same time, tingnan din natin. Kasi kung lahat ng didikitan ni VP Sara at pupuntahan ay nanganganib ang karapatang pangtao, dapat naman sinusuportahan natin yan. At ito ang sana maging pasimula, no? Pasimula ng, ito po yung dumalaw last year, pero dumalaw nga din po ngayon si VP Sara. Ito po ang sana pasimula na magkaisa po ang maraming Pilipino para matapos na itong sakit ng ating bayan na ito. Ang nakalipas, ng pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Ayan po. So ngayon, ito po ay last year nung dumalaw, pero yung picture na yan, pero dumalaw po siya ulit ngayon. Nag-courtesy call po ngayon ulit si VP Sara. Magkaisa na po tayo kung meron man tayong pagkakaiba sa ating mga paniwala sa reliyon, meron man tayong hindi pagkakasunduan, isang tabi natin yung usaping reliyon. This is the right time na tayo po ay magkaisa. Magkakaiba man tayo, iglesia ka man, KOJC ka man, Muslim ka man, Katoliko ka man, Buddhist ka man, Protestante ka man, kung ano man ang inyong reliyon, magkaisa tayo laban sa mapang-abusong pamahalaan. Yan lang po. Kapit lang kasi magandang senyalis na po itong nangyayari na ito. And hopefully, ang pag-uusap nila, hindi naman sila magsasalita kung ano talaga ang napag-usapan dyan . But then again, bantayan lang natin. Tingnan natin. Kasi po, ang tunay na sukatan, kumbaga ang tunay na thermometer, kung ano ba ang init ng pakikipaglaban natin sa mga bangagers, ay yung mga hakbang na ginagalaw ni VP Sara at ng mga Duterte. So, ako ay umaasa na ito ay magiging simula na ng mga pagkakaisa. Kasi, alam mo
yung mga nagninegosyo, yung mga maliliit na negosyante. Alam nyo, nakakausap ko yung mga nagmamani, nagbabarbecue, mga nagtitinda ng bigas. Nakakausap ko po yan. Masama na ang loob sa pamahalaan kahit na sila ay bumoto noon kay BBM. Nagsisisi sila. At nakausap ko rin yung mga negosyanteng talagang matataas na mga tipong talagang milyonaryo at malalaki ang negosyo sa Pilipinas. Asar na rin sila sa nangyayari. Ito sa atin lang ha, hindi ko na papangalanan kung sino. Grabe daw ngayon. Bawat proyekto may cut ang ibabaw na dati naman ay hindi nangyayari. Kayo na mag-isip kung sino to. 2% lahat ng proyekto. Lahat. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Sino-sino itong mga tao na ito? Alam kong alam nyo, or kung kayo man ay panatiko sa kabilang barber shop, syempre hindi nyo aaminin ito. No? Pero sana naman matapos na itong ating pagdudusa bago maubos ang kaban ng bayan. Maraming salamat po. Tayo po ay babalik ulit sa susunod na pagkakataon para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.